Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang biyahe ng tatlong lalaki mula Calatagan, Batangas patungo Mindanao na naging daan patungo sa kamatayan. Sino ang tunay na salarin? Ano nga ba ang totoong nangyari sa Maguindanao? Ito ang kwento ni Janet Cherry Olarte at Ronald Alumno, ang kwento ng kanilang biyahe sa kamatayan. Sa kwento nating ito, kilalanin natin ang tatlong lalaking biktima, ang kanilang mga buhay, pangarap, at kung paano sa isang iglap ay nawala ang lahat. Isa sa kanila ay si John Luis Olarte, ang pinakabata sa mga napatay. Siya ay 22 taong gulang at isinilang noong May 23, 2002. Siya ay tubong Calatagan, Batangas at bagong graduate sa kursong Bachelor of Science in Customs Administration mula sa Kolehiyo de Santo Domingo de Silos. Bunso sa tatlong magkakapatid, si John Luis ay hindi lang anak kundi katuwang sa negosyo ng kanilang pamilya, ang JJ Livestock Transporter and Tracking Services. Isang kumpanyang tinatag 4 na taon na ang nakakaraan. Makikita sa talaan at larawan ng JJ Livestock Transporter and Tracking Services na hindi basta-basta ang operasyon ng pamilya Olarte. Nakapag-deliver na sila sa mga malalayong lugar gaya ng General Santos City, Dumaguete, Cebu, Iloilo at marami pang iba. Kahit pa nga umabot sa Mindanao ang kanilang ruta, palaging nakakauwi ng ligtas ang kanilang mga transporter hanggang sa dumating ang biyahe na tuluyang babago sa lahat. Katuwang ni John Luis sa negosyo ang kanyang pinsang si Jerry Olarte na 31 taong gulang. Isa ring tubong Calatagan na may asawa at 3 anak na babae. Kilala siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang responsableng padre de pamilya, masipag at gagawin ng lahat maitaguyod lamang ang kanyang mag-anak. Para sa kanya, ang bawat biyahe ay hindi lang hanap buhay, kundi isang sakripisyong kay tagal niyang niyakap. Kasama rin sa biyahe si Ronald Alumno na 37 taong gulang at isa sa mga pinagkakatiwalaan ng pamilya sa livestock delivery. Isinilang si Ronald noong April 13, 1988 at binata pa lamang ay sanay na siya sa pag-aalaga at pagbabiyahe ng mga kambing. Magaling siya sa tamang paghawak ng mga hayop na sensitibo sa mahabang biyahe, lalo na't mamahalin ang mga ito. Dahil dito, siya ang naging pangunahing driver ng mga hybrid goat deliveries. May sarili ding pamilya si Ronald. May asawa at 2 anak na sinisikap niyang buhayin sa marangal na paraan. Para sa nakakakilala sa kanya, isa siyang tahimik na mandirigma, masipag, mabait, at walang inaatrasang trabaho basta't para sa kanyang mga mahal sa buhay. Noong May 6, 2025, bumiyahe ang 3 sakay ang L300 van patungong Mamasapano, Maguindanao at Davao para mag-deliver ng 10 kambing na nagkakahalaga ng 1 milyon. Ang 6 sa mga kambing ay para sa isang bagong kliyente na nagpakilalang si Kumeni Bonsuantan. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na sila makontak. Kahit may lumalabas na post mula sa account ni John Luis, nagduda ang pamilya kung siya talaga ang nag-upload dahil wala siyang ipinapadalang mensahe. Patuloy silang nananawagan online habang hinahanap ang 3. Hanggang isang araw, noong May 30, 2025, nakatanggap ng ulat ang mga pulis sa Sheriff Saidona Mustapa, Maguindanao del Sur dahil sa mabahong amoy sa isang rubber plantation sa Sitio Goma. Pagdating ng otoridad, nadiskubre ang bangkay ng 3 na nakabaon sa mababaw na hukay. Matapos madiskubre ang mga bangkay noong May 30, 2025, agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa Sheriff Saidona Mustapa. 3 katawan ang nahukay sa rubber plantation sa Sitio Goma. Pawang nasa estado ng pagkabulok at nakabalot sa mga tarapal. Kinilala ng mga pamilya ang mga labi bilang sina John Luis, Jerry at Ronald. Ayon sa mga pulis, may indikasyon ng pananakit sa katawan ng mga biktima at base sa initial autopsy, malakas na blunt force trauma sa ulo at katawan ang ikinasawi ng mga lalaki.
Naniniwala ang mga investigador na planado ang krimen at posibleng pinalabas lang na lehitimo ang transaksyon para sila'y ma-ambush. Patuloy na tinutukoy ng mga otoridad ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking nagpakilalang si Khomeini Bonsuantan na siyang naging huling kliyente ng mga biktima. Sa ngayon, isa siya sa mga pangunahing person of interest sa kaso. Samantala, nagpahayag naman ng pakikiramay at pagtulong ang lokal na pamahalaan ng Calatagan, Batangas para sa mga naiwang pamilya. Nananawagan din sila ng hustisya at masusing investigasyon upang mapanagot ang may sala. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isa sa mga naging sentro ng tanong ay ang pagkakakilanlan ni Khomeini Bonsuantan, ang buyer na nag-set ng delivery sa Mama Sapano. Ayon sa mga pulis, walang malinaw na record o pagkakakilanlan na tumutugma sa pangalang iyon. Lalong lumakas ang hinalang ginamit lamang ito bilang alias upang iset up ang mga biktima. Ang isa pang palaisipan ay kung paanong walang nakasubaybay sa ruta ng sasakyan o CCTV sa lugar kung saan sila ay huling namataan. Maging ang mismong L300 van na kanilang sinasakyan ay hindi pa rin natatagpuan. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na may posibleng mas malalim na sindikato o grupo sa likod ng krimeng ito. Maaaring may kinalaman sa livestock smuggling o scam na may kaugnayan sa mamahaling hayop. Samantala, umani na matinding simpatya at suporta ang mga pamilya ng biktima mula sa buong Batangas at maging sa online community. Ginunita ang buhay nila John Luis, Jerry at Ronald sa isang malawakang vigil sa Calatagan, Batangas kung saan nanawagan ng katarungan ang mga naulila. Maging ang mga watawat sa buong bayan ay ibinaba ng hapmas bilang simbolo ng pagluluksa. Umapela rin ng pamilya sa pambansang pamahalaan na tutukan ng kaso, lalo na't hindi ito ang unang ulat ng pananambang sa mga livestock transporter sa malalayong probinsya. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap sa mga responsable at umaasa ang lahat na hindi ito matatapos sa pangakong investigasyon lamang. Sa patuloy na investigasyon, naglabas ng pahayag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Police na isang task force ang kanilang binuo upang tutukan ang kaso. Ayon sa kanila, may mga pangalan lang lumulutang bilang posibleng sangkot sa pananambang, kabilang ang ilang individual na may record ng panglilinlang gamit ang peking transaksyon sa livestock trade. Isa sa mga iniimbestigahan ay isang lalaking umano'y dating sangkot sa livestock scam sa Cotabato at iniimbestigahan kung siya ba ang tunay na nasa likod ng alias na Khomeini Bonsuantan. Patuloy rin ang pagsusuri sa mga tawag at mensaheng natanggap ng mga biktima bago ang biyahe, gamit ang mga na-recover na cellphone data mula sa cloud backup ng pamilya ni John Luis. Ayon sa kanila, ang kaso ay maaaring elemento ng premeditated ambush at hindi basta-bastang hold up o simpleng pagnanakaw. Bukod sa mahal ang mga kargang kambing, wala ring bakas na lumaban ng mga biktima na tila sila'y pinagplanuhan at walang kalaban-laban. Noong June 15, 2025, bumisita sa Calatagan, Batangas ang ilang miyembro ng Senado at kinatawan ng DTI at Department of Agriculture upang makipagpulong sa pamilya ng biktima. Tinalakay dito ang posibilidad ng pagpapalakas ng regulasyon sa livestock delivery at pagbibigay ng mas mahigpit na proteksyon para sa mga transporter, lalo na sa mga rehiyong itinuturing na high risk. Sa kasalukuyan, itinuturing pa ring at large ang pangunahing suspect. May alok na din na 100,000 na reward para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na maaaring humantong sa kanyang pagkakaaresto. Ang kaso nila John Luis, Jerry at Ronald ay lubhang nakakalungkot at nakakaantik ng damdamin. Sa halip na tahimik na buhay sa probinsya, isang malagim na trahedya ang sumalubong sa kanilang mga pamilya. Ito ang kanilang biyahe patungong kamatayan.
Maraming salamat sa panonood ng kwento nila John Lewis, Jerry at Ronald. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.